Okay, so ang pinakamahalagang kailangan nyo lang naman dito na dapat meron sa function ng calculator niya is itong shift tsaka itong solve sa taas ng calc. Ang gagawin nyo lang naman dito, parang shortcut kasi ito para hindi na kayo mahabang solution, ganun. Halimbawa, itong nandito sa example, i-input nyo lang lahat ng nandito, parang lahat ng kailangan nyo dun sa formula na yun na present, i-input nyo lang. Halimbawa, itong ang formula na gagamitin nyo is x equals to 1/2 at squared plus VO, initial velocity, time plus XO. So, ang gagawin nyo lang naman dito, since ang hinahanap dito is initial velocity, input nyo lang yung 15 meters, shift equal, gagayan nyo lang mismo yun nandito, 1/2 times negative 0.5 times 3 seconds squared plus itong initial velocity, since ang hinanap natin is initial velocity, wala pa siyang value, set lang natin siya as x. Basta pag wala yung hinahanap natin, set lang natin siya as x. Halimbawa, ang hinahanap natin yung time, i-set lang natin siya as x, o kaya si x ang hinahanap natin, i-set lang natin siya as x. Basta kung anong hinahanap natin na value, i-set lang natin as x. And then, input na natin yung 3 seconds plus 0. Dito na nga papasok yung shift solve. Pag natapos nyo na i-input lahat ng value dun sa formula, pinutin nyo lang itong shift, tapos itong solve, taas ng calc. Then, mag-input tayo ng value na kahit ano, 0.1, 0.2, 0.3, kayong bahala. Then, bam! Takang ina. 5.75. Yun na, wala na mahabang process. Lumabas na agad. Diba? Pustahan dito yung tuturo ni sir niya.